banal na mensahe. Ngayong may Martes, sa ika-22 linggo sa kalendar ng panahon. Magtayo po ang lahat ng mga pagdating ang mga version sa ating pag-ibig. Si Reverend Father William Silas. Hindi ko na naman tayo ng Diyos bilang kanyang bayan. At nandito tayo sa minsan ito sa pagpapasalamat at pagpupuri sa kanyang pagbibigay ng kanyang anak. Kaya balikan natin ang mga pagkakataon na hindi tayo naging tapat sa Diyos. Sa mga pagkakataon na hindi tayo naging matatag sa pagpapahayag at pagtatanggol ng ating pananampalataya. Hindi tayo na patawag sa Diyos. Sinubong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan kami. Dumating na nagpapaganyayang mga kasalanan ng nagsisisi. Kristo, kaawaan kami. Kristo, kaawaan kami. Nakalulog ka sa kanan ng Diyos Ama, para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan kami. Kaawaan tayo ng makapagitan ng Diyos, kaawaan tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay ng mga Amen. Manalangin tayo. Ang manalangin ng Panginoon, ang pinapapagpuli iyong pinanagal. Gawin mo sa aming kalooban manood ang pag-ibig sa iyong nakakakila at ganto upang sa pag-unlad ng aming pagsunod sa pananampalataya ng iyong pinagkato, mapagyaman mo ang kabutihang iyong inihandog at ang iyong pinagyaman ay mapanatili mo Diyos sa iyong pagsubaybay sa amin at pagpupko sa pamamagitan ni Yesu Cristo, kasama ng Espiritu Santo, magpaasawalan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica. Mga kapatid, hindi na kailangang isulat ko pa sa inyo kung kailan magaganap ang mga bagay na ito. Sapagkat alam na ninyo ang pagdating ng araw ng Panginoon ay tulad sa pagdating ng magnanakaw. Kapag sinasabi ng mga tao, tiwasay at panatag ang lahat, biglang darating ang kamanghaman. Hindi sila makaiiwas sapagkat ang pagdating nito tulad ng pagsuko ng pagdaramdam ng babaeng mga ama. Ngunit hindi kayo nabubuhay sa kadiliman
at malinaw ang isip, di tulad ng iba. Tinawag tayo ng Diyos hindi upang parusahan, kundi upang iligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Namatay siya para sa atin, upang tayo mabuhay na kasama niya, buhay man tayo o patay sa kanyang muling pagpalit. Dahil dito, patuloy kayong magpaalalahanan at magtulungan, tulad ng ginagawa ninyo ngayon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Makikita ang may kapal sa kanyang lupang hinilang. Makikita ang may kapal sa kanyang lupang hinilang. Tanglaw ko'y ang poon, aking kaligtasan. Kaya walang takot ako kalinman. Sa mga panganib kanyang iingatan, kaya naman ako'y walang agang-agang. Makikita ang may kapal sa kanyang lupang hinilang. Isang bagay lamang ang aking isipin. Isang bagay itong sa poon hindi. Ang ako'y lumati sa banal na templo upang kagandahan nila'y mamasdan ko at yaong patnubay nila ay matawid. Makikita ang may kapal sa kanyang lupang hinilang. Ako ay nananalig na bago mamatay, masasaksihan ko ang iyong kabutihan. Naiigagawan mo sa mga hinilang. Sa Panginoong Diyos, tayo ay magtiwala. Ating patatagin ang paniniwala. Tayo ay umasa sa kanyang kanina. Makikita ang may kapal sa kanyang lupang hinilang. Isang dakilang propeta, sugo ng Diyos sa bayan niya. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, nagpunta si Jesus sa Capernaum, Galilea. Nagturo siya sa mga tao ng araw ng pamamahinga at nagtaka sila sa kanyang pagtuturo sapagkat may kapangyarihan kung siya'y magsalita. Naroon sa sinagoga, ang isang lalaking inaalihan ng demonyo o isang masamang espiritu. Sumigaw siya ng malakas. Ano ang pakialam mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Naparito ka ba upang mapuksain kami? Alam ko kung sino ka. Ikaw ang banal ng Diyos. Subalit, pinatigaan siya ni Jesus. Tumangili ka. Lumayas ka sa tao niya. At sa harapan ng lahat, ang tao'y inilubok ng demonyo at iniwan ng hindi man lamang sinaktan. Nang hidala silang lahat at nagsabi sa isa't isa, anong uri ng pangungusap ito?
makapangyarihan at mabisa. Inalalayas niya ang masasamang espiritu at sumunod naman sila. At kumalat ang balita tungkol kay Jesus sa buong lupaigting. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesus. Magandang po sa inyo lahat. Hindi madali para sa isang kaaway ng Diyos. Hindi madali para sa isang kaaway ng Diyos na angkinin ang mga tao malapit sa Kanya. Ano yung ibig sabihin nito? Na ang katotohanan na tinatawag natin na masamang espiritu, sabihin na natin na demonyo, ang katotohanan ng demonyo, ay walang kapangyarihan sa kapangyarihan ng Diyos. Okay? So kapag usapin, kung magtatagisan ng kapangyarihan, ang Diyos at ang demonyo, automatic na yan, talo ang demonyo. Pero, kapag ang demonyo ay magsimulang tuksohin ang tao, depende na ngayon sa tatag ng tao yun, paano niya mapapagtagumpayan ang demonyo. Bakit? Sapagkat alam ng demonyo ang kahinaan ng tao. Alam ng demonyo kung ano ang makakapagpahina sa atin. Kaya kung tayo mismo, hindi tayo aware doon sa ano ang mga kahinaan natin. Tapos mas alam pa yun ng demonyo, ay talagang aangkinin niya. Aangkinin niya tayo. Kaya maganda yung sinabi kanina sa first reading. Again, kung nakinig kayong mabuti. Kunento kanina sa first reading na ang pagdating daw minsan ng kaaway ay katulad na salamat sa Diyos. Magnanakaw, no? Yung magnanakaw, yung magnanakaw, hindi yan mag-detect sa inyo. Ang magsasabi kung kailan darating, nakakatok. Diba? So, ang kaaway ng Diyos ay gano'n din. Hindi yan magsasabi kung kailan darating at kung kailan siya susugod. Kaya, ano mahalaga sa tao? Magbantay. Magbantay. Bantayan ang ating kahinaan. Bantayan ang mga pagkakataon na maaari tayong matukso ng demonyo. Bakit mahalaga yun? Kasi, yung tinatawag natin na sa sasalibuhan natin sinakihan, di ba? Yung pagsabi, hindi na yan doon sa mga napapanood natin sa pelikula. Okay? Ang katotohanan ng pagsabi ng demonyo sa atin ay pwede mangyari araw-araw. Hindi lang yan yung itirikimara mo, mag-iisay ka, hindi gano'n. No? Dulutang ka, hindi. Maski ngayon sa mga sandali nito, maaari naghahanap na ang demonyo yung pagkakataon para ikaw ay matukso. Halimbawa, anong gagawin mo pagkatapos ng isang ikot? Di ba? O kaya sa mga sandali nito, baka meron ka papagalit. O baka sa mga sandali nito, meron ka narinig na usap-usapan ng kwento-kwento tungkol sa ibang tao. Hanggang ngayon dala-dala mo pa rin. O kaya, hanggang ngayon, may mga bisyo tayo na hindi pa natin kaya makawalan. Yun, ay isang uri ng pang-aalitin ng demonyo sa atin. At yung possession na tinatawag natin ng demonyo ay iba't ibang pamamaraan. Kaya na rin totoo yung sinasabi nila, minsan ginawa natin, di ba? Pag naglaloko tayo at pagpakaramdam natin yung kailangan natin, o kaya yung kakilala natin ay parang wala sa sarili, anong ginawa natin? Ako, sinasabihan ka naman, di ba? Totoo yun. Na hindi kami sa napaparoon sa pelikula gaya ng sabi ko.
mismo ang pinanggagalingan na ang ibang tao ay makakakam. Kaya ipagsabi ng sa mga Espiritu, hindi kinakailangan niya ng espesyal na okasyon. Kahit sa ordinaryo pamamaraan, pwedeng sumapi sa atin ang masamang Espiritu. Kapag ikaw ay nakakarinig, halimbawa ng usap-usapan ng mga tao tungkol sa buhay ng iyong buhay, ano ang iyong nagiging tugon? Oo nga, tama ka dyan. Di ba? Anong ginagawa natin? O kaya kapag meron kang kapatid, o kaya meron kang kaibigan, o kaya meron kang kumilala na nagdudunan sa Diyos, o kaya nawawala ng pag-asa sa Diyos, paano mo rin siya tinutugunan? Kaya pag may mga nawawala ng tawag dito, nagdikit sa buhay, paano tayo tumutugon? Sabihin mo lang, kaya mo yan, kaya mo yan, gagano'n lang ba? Ano ba ang pwede natin maitulong sa kanila? Bakit po sinasabi ko? Kasi po, ang pwedeng makapagtugay, ang pwedeng kumontra sa pagkakataon na sa mga Espiritu ay sumabi sa atin, pupunin natin ngayon ang ating sarili na tinatawag natin ng virtues. O sa Tagalog ay Tagalog ng virtue. Kabutihang loob. Kasi ano ba yung nakakapag-attract sa masamang Espiritu? Bisyo. Di ba? Bisyo. Kapag alam naman sa mga Espiritu na mayroon tayong bisyo, at gusto natin gawin yun, nakagigit niya yun. Pero kapag ikaw ay nag-struggle sa pagitan ng isang bisyo at ng kabutihang loob, nanghihirapan ang demonyo. Kaya kinakailangan para maalis natin itong bisyo ito, kinakailangan karoon tayo kung natin ang ating ng virtues. Ano ang bawal ng mga virtues? Pananampalataya, pag-asa, pag-ibig. At yung bagay lang. Pananampalataya, napakalawa kasi doon. Ibig sabihin lang, yung pagtitiwala sa Jesus. Ilang taon lang sa community, halimbawa. At hanggang ngayon, naniniwala pa rin sa pamahigit. Diba? Ilang taon na lang naglalakbay sa daan ng community. Hanggang ngayon, naniniwala ka pa rin sa pusoy. Paano ngayon magkakaroon ng lugar ng Diyos sa buhay natin kung inaagawan siya ng ibang mga pamahigit na gano'n? At yun yung reason, Yun yung reason kung bakit sinasabi natin na sa ating pananampalataya, taliwas ito sa paniniwala natin sa Diyos. Diba? Kaya sinasabi natin na mali. Ano sabihin ng mga nakakataga sa atin? Wala namang mga wala, Father. Pag sumunod, mayroon mga wala. Yun, unang tiwala sa Diyos. At pag yan, nakita namin sa mga Espiritu, mas pariwanan niya yung masabi ng bahiya kaysa sa blessing. Di ba? Pariwanan niya yung pusoy kaysa sa maniwala sa Diyos. May chance to. Potential ito sa sabihin niya ng Diyos. Ito yun. Yung tinatawag natin na pag-asa. Yung pag-asa, yung sabihin, kahit hindi mo siya nakikita, pero alam mo na kung ano o ang nangyayari. Yan, nakatotohanan ng Diyos. Hindi mo natin nakikita ng Diyos, di ba? Nakita ba natin ng Diyos? Nakawakan ba natin ng Diyos? Hindi. Pero alam mo ng totoo. At yun yung magiging pundasyon ng buhay mo. Pero kapag minsan nagdududa ka, parang wala na nangyayari. Nakakaroon naman ka natin ng minsan. Di ba? Mga ganyang bagay, giging opportunity din yan
gagamitin ng masamang espiritu. Lalo na ang pag-ibig. At yung pag-ibig, hindi siya isang romantikong sentimiento, okay? Hindi yung emotional feelings, hindi yun. Kundi yung pag-ibig ay wala kang ipamignanan sa iyong kapwa, kundi siya ay mapabuti. Yun ang ibig sabihin nun. Mahal mo yung iyong kapwa, kaya ayaw siya mapahamak. Mahal mo yung tao to, kahit hindi mo siya kilala, kahit hindi mo siya kamag-anak, kahit hindi mo siya kaibigan. Pero ayaw mo siya mapahamak, mapasama. Yun ay isang uri ng pag-ibig. Pag-ibig pero ayaw mong masaktan kasi kailangan mong i-correct. Diba? Hinaan mo na, pagbigyan mo na. Pero hindi mo i-correct. Hindi mo siya mahal. Natatakot ka lang kasi papabawa ka sa kaibigan. Hindi may gusto sa iyo. Natulungan mo ba siya? Hindi. Naipahayag mo ba yung pag-ibig mo sa kanya? Hindi. Ang naipahayag mo ay yung pag-ibig mo sa sarili mo kasi mapapalunod siya sa iyo kapag kinurek mo siya. So itong mga bagay na ito, ang nakita natin sa first reading of the Divine Gospel, ang mga elemento at aspekto, bakit kailangan natin bantayan ang ating buong pagkakao? Dahil malakas ang Diyos kumpara sa demonyo. Pero ang demonyo, mas malakas kaysa sa tao o ang tao nito ay walang malalim na pundasyon ng pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Sa pamamagitan ng Ebanghelyo, nagsasalita si Kristo sa atin na mamagikang walang hanggang kapangyarihan at mga gawang mapaghimalan at pagpapagaling. Sa pamamagitan niya, nanalangin tayo na may pananalig, Panginoon, hindi mo ang aming pananalig. Panginoon, hindi mo ang aming pananalig. Ang simbahan, naway patuloy na ituro ang katotohanan ni Kristo at tuligsain ang mga kasamaan sa ating panahon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, hindi mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng mundo, naway itaguyod ang kabutihan sa kanilang gobyerno at maging masigiti sila sa pagpuksan ng kasamaan sa kanilang mga lipunan, sa kanilang sinumpaang paglingkuran. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, hindi mo ang aming panalangin. Tayo naway hindi mangunawa sa ating pananalangin upang hindi managing ang mga masasamang espiritu sa ating buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, hindi mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at mga nagdurusa, naway mapalaya sa kanilang mga pagbibilang. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, hindi mo ang aming panalangin. Ang mga tapat na yumao, naway masilahan sa pagsikat ng liwanag ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, hindi mo ang aming panalangin. Ama namin na sa langit, nagbubunyi kami sa nag-uumapaw mong pag-ibig sa amin. Itatatanawa ang iyong kapangyarihan sa amin at maging lagi ka namin kasama sa landas ng buhay. Ulitin namin ito sa ngalan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen.
upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos na makapangyarihan. Nagagawa ng Panginoon, itong paghahain ng iyong mga kamay, sa kabilang at kalamanan, sa ating kapakinabangan at pag-uong sa bayan ng panahon. Manaming lumikha, ang banal na paghahain ay lagi nawang magdulot ng iyong pagbabasbas na sa aming tumutubos, upang ang ginaganap mo sa aming pagdiriwang ay maging lubos na pagkakaloob ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Yesu Cristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon ating Diyos. Marapat na siya ay sasalamat. Ang manaming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong pagtingap at kagandahang loob. Ang tao ay nilikha mo at pinangangasiwa sa sansinuko. Sa hangad mong siya ay wastong lubos, siya ay pinagdusa mo sa kanyang pagkalikod. Sa iyong paggiliw, iyong pinilintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiamig ng papuri sa iyo, nang walang upay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga loob nito, upang para sa ating maging katawan at dugo ng ating Panginoong Yesu Cristo. Bakit niya pinag-iisang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Hindi naman, kung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kanis. Ulitin niyang pinasalamatan, iniabot niya ang kanis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kanis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya.
sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para magtugod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang malinapin mo ang iyong simbahang naganap sa buong daigdig. Gusgusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Leon na aming Papa at ni Elias na aming Obispo at ng kanang kamarihan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na hinay na may pag-asang sila ay may mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagkitapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, isa Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng nalugod-lugod sa iyo. Makipagdiwang naman namin ang pagpupuli sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Yesu Kristo. Sa pamamagitan ng Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawala hanggan. Tayo ay tinipon ng Diyos bilang kanyang bayan. Tawagin natin siya na ating amang nasa langit. Inibig namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban na kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananalikan ang dakilang araw na pagpapahayag ng tagapagligtas namin, si Yesu Kristo.
mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tumayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin. At sumayin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang poder ng Diyos, nag-aayos ng mga kasalanan ng sanlibutan, kapag tayong mga tinawag ang pagtunungga sa kanyang banal na tinig. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na mapatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita ka lamang ay lalagin ako.
Manalangin tayo. Ang maraming mapagmahal, kami nagsalo-salo sa pagkain ng bigay, ay humili ng lakas mo inilalaan upang ang kagandahang loob namin madagdagan sa paglilingkod namin sa iyong kadahilaan na nagpapaalap sa pagtitig namin sa kapwa-tao. Sa pamamagitan ni Yesu Cristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawala ang Amen. dahil yun ay first Tuesday, no? Tawagan natin ang lahat ng mga nag-birthday at maging anniversary para sa panalangin ng pagpapaspas. Sino yung may birthday? Ito kayo. Ano sa inyo? Anniversary. Unahin natin yung birthday. Para sa mga nagdiliwang ng birthdays, please bow your head. Hear the prayers of these your servants who recall the date of their birth for this month of September and rejoice in your gifts of life and love, family and friends. Bless them in your presence and surround them with your love, that they may enjoy many happy years, all of them pleasing to you. We ask this through Christ our Lord. Amen. Almighty and eternal God, you have so exalted the unbreakable bond of marriage that it has become the sacramental sign of your Son's union with the Church as his spouse. Look in favor of these couples whom you have united in marriage, as they ask for your help and the protection of the Virgin Mary. They pray that in good times and in bad, they will grow in love for each other, that they will resolve to be of one heart in the bond of peace. Lord, in their struggles, let them rejoice that you are near to help them in their needs. Let them know that you are there to rescue them in their joys. Let them see that you are the source and completion of every happiness. We ask this through Christ our Lord. Amen. Ang ating pagbati sa lahat ng mga kaibigan sa announcements na at ilan pa ang niyaya. Siguro naman po aware kayo that we are inviting yung mga magpupusan sa simbahan. Ito na po yung magandang pagkakataon for us to encourage them para tanggapin ang sakramento. Kaya kapag nagkaroon naman po kayo pinaalat na isusan, dahil malapit na po ang deadline. So, naghintay yung deadline. So, kung meron pa kayong kilala, for especially kung gusto po sa parokya. Pero, kung meron kayong kilala na hindi taga-parokya, welcome na welcome po sila. Kasi siguraduhin nila, nakakayanin ng mga araw o mga buwan ng interaction sa dokumento. Okay? So, welcome naman. Welcome sila. Pwede? Okay, pwede. So, kung hindi sila talaga dito sa parokya, at pilit po sila palikasal, salamat sa Diyos. Okay? Kung ayaw ng mga taga dito magpakasal, ipakasal natin yung mga taga dito. Okay? So, meron po kayo kilala na mga taga dito at gusto magpakasal, nandun po yung ating mga others. No? So, pag-coordinate lang po sa kanila,
Sa magandang kasala po ay sa December 20. So, yung natulog na lang yan. So, malapit na po yan, hindi natin namamalayan. Okay? And of course, we acknowledge all our liturgical servers. Ang misa ngayon, nandiyan ang choir, ang mentors, ang our servers, at ating mga leaders. So, wala pa natin ang Panginoon. Ito lang, last na ano lang, upang ilang taon na po ang university? 21. So, dalawang dekada na. So, yung every first Tuesday Mass, palagi yun, more than 10 years na. More than, sabi natin susan. Kaya nga, baka naman, no? The next Mass po niyo, hindi na kailangan ng community or yung pagkaloob. Diba? Para hindi kayo naman sumagot. Kasi maasa kayo sa commentator. Okay? Ang gagawin lang yung commentator is to settle down. Para nagdagal tayo. Kung nagdagabisa yung lahat, nagdanatin natin ang sarili para sa pagdilipong ng banal na misa. Na magdiriwang, ganang dalag-dalag. Pero the rest ng sagot, hindi na siya sakta magsamay. Pwede ba yun? Pwede po. Tamad kayo. Pwede ba yun? Okay? So, yung pagsagot kasi nakalagay dito sa libro, sasagot ang bayan, hindi ang commentator. Okay? Kaya tayo mga Pilipino, tabad na tabad sa misa kasi umaasa tayo sa commentator, kaya nagpakasagot naman. Di ba? So, baka next month, gusto nyo yung mass, wala ng commentator, para kayo na gusto nyo yung sasagot. Tapos yung ibang sagot naman, inaawit ng ating choir. Siguro alam niyo naman, memorize nyo naman yun. Okay? Yung sa ganun para maging buo at ganap ang inyong partisipasyon sa misa. Yan po ang tinatawag natin na full, active, and conscious participation. Ano ulit niya? Full, active, and conscious participation. Kasi parang nakakaya naman sa inyo, di ba? Memorize ng mga bata yung sagot, tapos kayo hindi, kasi umaasa kayo sa mga believer. At dapat nakakahiya, dahil kayo kayo ng theology. Di ba? Kasi maintindihan mo kung hindi kayo regular na nagsisimpa, ay pagbigyan na natin. Pero kayo ay nasa daan, sa community na matagal ng panahon, okay sa bawat tayo na maging active na tulong mo participation sa misa. Okay? So, dahil hindi rin kayo makakarago, pero ng commentator, parang hindi ka tuloy yung misa pag wala commentator. Okay? So, misa, mas makakay commentator, gano'n sa pare. Okay? Hindi dapat gano'n. Pagkasabi ng kasentro ng ating pag-iwag, wala rin ako ang Panginoon Yesu Cristo. Kaya, dito ba tayo welcome? Ito nakapos na ng mga ano yun? Pwede welcome? Wala. Hindi na nag-isip. Ha? Okay. Nandito sila? Dito po. Lagi na nag-isipa, kinamad na, ano? At ating ang ating let us all welcome those that completed our VSS. Yan. Isa po sila, baka pwede naman tumayo yung ating yan. Sa ating mga facilitators, so, maraming salamat sa pagbibigay ng oras ninyo. Sana, marami kayong natutunan sa inyong pananatiling sa loob ng dalawang araw sa mga oras at panahon ng renewal dito. Na ipinagkaloob sa inyo ng facilitators, ng elders, ng secretary ng committee, ng Voice of God. Maraming salamat. Kasi tayo ang lahat. Sumayin niyo ang Panginoon. Pagpalain ka. Kailangan talagang sumayin. Ulitin na natin, sumayin niyo ang Panginoon. At pagpalain kayo sa inyo ang pamilya na po may kapal sa mahal ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. May patuloy na makinig pagkipuran ang Panginoon. Salamat.